Mga kwentong pambata. Ang mahiwagang baka. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, naninirahan ang dalawang magsasakang sina Jack at Harry. Pareho silang mayaman. Pareho rin silang nagmamay-ari ng malalaking sakahan at mga baka. Pero hindi sila nagtatrabaho. Nagpapasahod lang sila ng mga manggagawa at pinagtatrabaho ang mga ito sa kanilang bukid. Kapwa sila naninirahan sa malaking bahay at may marangyang pamumuhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin masaya sina Jack at Harry. Kailangan ko pang humanap ng mga magsasaka para kumita pa ako ng maraming pera? Oo, ako rin. Gusto kong bumili ng mga damit na gawa sa seda. Oo, ano kaya kung pag nakaipon tayo, magpatayo tayo ng palasyong gawa sa alahas? Oo, tama ka. Maganda yung naisip mo. Malapit din sa lugar na iyon ang kinaroroonan ng bahay ni Thomas. Simpleng magsasaka lamang si Thomas. Mayroon lang siyang isang baka at maliit na bahagi ng lupain. Kamusta, Thomas? Doon nga pala sa kabilang bayan may nagbebenta ng baka. Baka gusto mong bilhin. Hay, gusto ko sana yung kaya lang wala pa akong perang pambili ng baka ngayon eh. Pwede naman kitang pahiramin ng pera. Napakabait mo naman pero kahit bilhin ko ang baka na yon gamit ang pera mo, paano ko naman bubuhayin yun? Hindi ko na rin kasi kayang magdagdag pa ng panibagong bakang aalagaan ko. Alam nga namang humingi pa ako sa iyo araw-araw, hindi ba? Panghihina lang siya. Salamat sa malasakit mo, kaibigan, pero masaya na ako kung ano man ang meron ako ngayon. Matalino at napakasipag nitong si Thomas. Palagi siyang naroon sa bukid para magtrabaho araw-araw. Pagka-uwi niya, pinapakain niya naman ang kanyang baka. Hindi siya kailanman humiling ng kahit ano. Nagpapasalamat siya sa kung ano man ang natatamo niya sa buhay. Palagi siyang masaya. Pero hindi natutuwa sina Jack at Harry. Nagsiselo sila kay Thomas. Bakit ba palagi ko na lang nakikitang masaya itong si Thomas? Alam mo, napapansin ko rin yan kapag nakikita ko siya. Wala naman siyang malaking bahay o malawak na sakahan. Siguro dahil sa baka niya yon. Harry, yung nag-iisa niyang baka ang pinakamagaling sa mga baka natin dito sa sakahan. Siguro nga, tama ka. Kayang araruin ng baka niya ang buong bukid na to. May naisip ako dyan. Bilhin natin ang baka niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Jack at Harry si Thomas at tinanong nila kung pwede ba niyang ibenta ang kanyang baka. Pero ito lang ang bakang mayroon ako. Handa naman kami magbayad sa iyo ng 10 pirasong pilak. Mataas na ang presyo na yun. Saka marami namang bakang binebenta. 2 na ang mabibili mo. Hindi ka na lugi doon, Thomas. Paano mo naman nasabing patas yan? Malusog ang baka ko. Mas naalagaan ko siya at napapakain. Gusto niyong ibenta ko sa inyo ang baka ko at bumili ng 2 na hindi ko naman kayang alagaan? Hindi ko ibebenta sa inyo ang baka ko. Umalis na kayo. Galit na galit sina Jack at Harry. Pero umalis na lang din sila. Ang yabang, akala mo kung sino siya eh. Ang lakas naman ng loob niyan tumanggi sa atin. Hindi niya ba alam tayo ang pinakamayaman dito sa bayan? Dapat tayo ang nire-respeto niya. Pinagmamayabang niya yung bakang yon. Kailangan natin siyang mapilit na ibenta sa atin yon. Gustong turuan ng leksyon ni Jack at Harry si Thomas. Noong gabing yun, patagong lumabas at naglakad papunta sa sakahan ni Thomas ang 2. At noon nga, ni walang pakundangan. Sinilaban nila ang buong sakahan. Kinabukasan, nagising si Thomas sa sigaw na may nasusunog. Nagmadali siyang lumabas at nakita niyang sunog na ang kanyang mga pananim. Naku, ang tanim ko. Paano na ako mabubuhay nito ngayon? Ilang araw ang lumipas, naubos na ang lahat ng mga inimbak na pagkain ni Thomas. Wala nang natira sa kanya kahit man lang pagkain ng alaga niyang baka. 2 araw na ang nakalipas. Kaya ko pa mabuhay, pero hindi ang baka ko. Ay, siguro nga kailangan ko nang ibenta to. Kung sino man ang bumili, sana alagaan din siya.
May naitabi pang kaunting pera si Thomas sa kanyang maliit na garapon. Hindi na sapat ang perang yon. Dahil hindi niya naman alam kung kailan siya makakabalik, nilagay niya ang lahat ng pera niya sa isang supot at umalis ng kanilang bayan. Sa paglalakad ni Thomas sa kagubatan, naisip niyang hindi ligtas ang pera niya na nasa bulsa ito. Dapat itali ko to sa batingaw ng baka ko. Kapag may dumating na magnanakaw, hindi niya isiping atakihin ang baka ko. Tinali nga ni Thomas ang supot sa batingaw ng baka at muling naglakad. Maya-maya pa, nakarating siya sa isang bayan. Nagpasya siyang magpahinga muna. Iniwan niya ang baka sa may silong at umalis para maghanap ng tubig na maiinom. Malapit sa silong, mayroong isang tindahan ng mga binhi at bigas. Nagkataong lumabas ang may-ari ng tindahang ito. Nakakabagot naman ang araw na to. Nakita niya ang baka na naroon sa silong at nilapitan niya ito. Nang mapalingon ang baka sa kinaroroonan ng tindero, nahulog ang isang barya mula sa leeg nito. Huh? Teka, paano nangyari yun? Lumapit pa siya sa baka at siniyasat ito. Nang papalapit na siya sa baka, may nahulog na namang barya mula sa leeg nito. Ano to? Aba, mahiwagang baka ito! Hindi napansin ng tindero ang supot na nakakabit sa batingaw na nasa leeg ng baka. Sa pag-aakalang mahiwagang baka ito, napagpasyahan niyang bilhin na ito. Ilang saglit pa, nakabalik na si Thomas. Magandang araw, Ginoo. Inyo ba ang bakang ito? Opo, may problema po ba? Baka gusto mong ibenta to sa akin. Kailangan ko kasi. Naku, sige po. Sa katunayan, ibebenta ko po talaga sa kabilang bayan ng bakang ito. Ha? Ano? Siguro hindi niya alam na mahiwaga ang bakang ito. Nako, napakaswerte ko naman. O siya, sige. Handa akong magbayad sa'yo ng 500 pirasong pilak. Papayag ka ba? Gulat na gulat si Thomas. Tinanggap niya kaagad ang alok sa kanya ng may-ari. Kinuha na niya ang 500 pirasong pilak at umalis. Nakalimutan na niya ang supot ng pilak na nasa batingaw ng baka niya. Masayang bumalik ng bahay si Thomas. Nang makabalik na siya, nakita niya sina Jack at Harry. Hinihintay siya ng mga ito. Akala nila malungkot na uuwi si Thomas. Pero sa halip, nakangiti itong sinalubong sila. Kamusta, Thomas? Mukhang masaya ka. Oo naman. Nabenta ko ang baka ko sa mayamang tao. Akalain mong binayaran niya ako ng 500 pirasong pilak? Ano? 500 pirasong pilak? 500 pirasong pilak? Oo. Ngayon, makakabili na ako ng mas malaking lupain. Mas marami ako maitatanim at maibebenta ko ngayon sa pamilihan. Makakabili na rin ako ng maraming baka. Mas marami na akong mapagkukunan ng pangangailangan nila. Napakaswerte na magiging alaga akong baka. O sige, magpapahinga na ako ha. Kita na lang tayo. Paalam! Sa kabilang banda, natagpuan ng may-ari ang supot ng pilak sa batingaw na nasa leeg ng baka. Napagtanto niyang hindi naman pala ito mahiwagang baka. Pero wala na siyang magagawa pa sa nangyari. Ay... Lahat ng pinaghirapan ni Jack at Harry ay nauwi sa wala. Ginusto nilang makitang miserable si Thomas. Kahit mas mayaman pa sila kay Thomas, pakiramdam nila mas mahirap pa sila. Samantalang si Thomas naman ay masayang masaya. Umuwi namang nanlulumo sa pagkabigo sina Jack at Harry. Hay... Bumili ng maraming baka si Thomas at malaking ektarya ng lupain gamit ang pera niya. Hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho. Nagpatubo siya ng mga bagong binhi at binenta sa pamilihan. Unti-unti sa sipag at tiyaga niya, siya ang naging pinakamayamang magsasaka sa bayan nila